Brian and Marco. Yes, sir. Marco, right? Yes, sir. Marco. Okay. Marco, the Filipino guy. The what guy? The Filipino guy. Oh, Filipino? Yes, sir. Oh, okay. I had me a Filipino girlfriend back in the day, man. Filipino from? I had a Filipino girl back in the day. You have a girlfriend Filipino? Yeah. No way. A Filipino girlfriend in high school. No way. Really? Yeah, man. Broke my heart up. She broke your heart? Not really. Her parents didn't really approve her dating, so she was sneaking around dating me, so she got in trouble and they moved away and yeah, never seen her again. Anyway, I'm sorry for that. And that was a long time ago. A long time ago. So It was a fun time while we lasted. So you already move on. Oh man, she might be married with kids by now. All right, that's good. All right, I'll wait you here, Brian. Okay, yeah, I'm right here. I'm about to pull to the side and dress my car up, and I'll be right there. Right on, right on. Take your time. Good morning mga Chay. Good morning internet. Good morning viewers. Good morning Maryland. So kagabi dito ako nakapark. Hindi dito ha, doon sa kabila. Pinalis lang ako dahil alam ko namang no parking ako doon. Then yung paglabas ng mga truck na galing dito, hindi sila makakalabas doon dahil nandun ako mismo sa bungad. Kasi kahapon, kagabi, puno na. So ngayon lang ako pumarada dito. Umikot ako mga around 5 or 6 o'clock. Ginising ako doon dahil may lalabas. Umikot ako. Kaya nakaparada ako ngayon dito sa spot. Dito to sa sa way station ng DOT. Mautak tong DOT mga Choy. Dahil alam nilang kagaya nito. Sakit na nga yung paa. Parkingan, di ba? Rest area siya. Pero paglabas mo, that's DOT. Okay? So ngayong araw nito, Thursday, I think this is the last day. Last day nila ng kanilang blitz. Last day ng blitz ng DOT today. So ngayon, dahil last day, dadaan ako dyan mamaya. Paglabas ko dito, dadaan ulit ako dyan. Pero hindi na ako dadaan sa timbangan nila. Kagaya ng mga truck na yan. Bypass na ako. Hindi na ako kailangan, unless kung i-pull over nila ako. Kaya make sure ko lang na wala silang pwedeng makita sa akin na para maging reason na i-pull over nila ako mamaya paglabas ko dito. That's a military truck mga Choy. Oh! Oh! Saan galing tong bato? Saan galing tong mga bato na to? Saan to umakyat? Ha?
Uy, saan kayo galing? Holy ila, di ba ba ako mamaya? Oh my God! Ay, may mga paa umakyat dyan. Yeah. Kita niyo yung spread ng kanya, ano? Explain ko lang saglit ha. Explain ko lang saglit sa inyo. So, ang spread ko ay this one is 4 feet and 8 inches bawat isa. Okay? From here sa pula to pula to pula. So, 4 feet and 8 inches. So, yung tatlo na yan, ang total weight na kaya niyang i-carry sa yung tri-axle is 45,000 pounds. Sa ganyang setup ng axle, 45,000 pounds. Okay? 45,000, tatlo sila ha, sa 4 feet and 8 inches. And itong sa kanya, ETS, yung spread ng axle niya is 10 feet. That's 10 feet from there hanggang doon. Okay? Allowed yan dito sa Amerika. That's 10 feet or I think, yeah, that's 10 feet. Alam nyo ba ang kanyang bawat axle? Bawat axle niya ay pwedeng mag-carry sa axle niya 20,000 and 20,000 sa spread na yan ha, sa kanyang spread ng axle niya 20,000, 20,000. So pwede siyang sa likod, pwede siyang mag-carry around 40,000 lahat. Pero kung magkadikit yan, nasa ano lang siya, 34,000 pounds. Kagaya lang din ng sa drive at saka sa drive niya, parehas lang 34,000 pounds. 34,000. Pero dahil lang spread niya malayo, 20,000, 20,000 pounds. Nagets niyo? Anyway, yeah, tapusin ko lang yung ano. ETS. This is ETS. Maraming ETS sa Amerika, mga malaking company, pinaka-the best na company. Kita nyo to? This is ATS. So ibig sabihin, that's Q-Line and ETS sister company. Okay, nag-start na silang mag-DOT check. So dito na area, ito yung level 1. Bababa yung officer dyan.
introduce ko muna sa inyo yung aking load. Tapos na. Hindi kasi pwedeng makita nila na may dala akong camera while naglo-load sila kasi malaking port naman. Hindi to kagaya sa Tacoma. So first time kong mag-load nito na may gulong na combine, kasi kadalasan ng mga combine na pinipick up namin John Deere, walang mga gulong unless doon sa tractor ng combine na may mga gulong, yung mga tractor, hindi yung John Deere. So first time ko rin mag-load ng brand na to. Ito yung Claas. Ito yung mga counterpart ng John Deere, CNH, Holland, Claas. Yeah, Claas. First time. This one is galing sa ibang bansa. Hindi to made dito dahil dinala to dito sa port. So 8600 na Claas. And meron ding 8700 na quad. They call it the quad. So this is 14 wide. 14 wide. I think I need a pilot. Pero ang problema, hindi ako nag-book ng pilot. So anyway, yeah. Ibang klase. First time ko talaga. As in first time ko, hindi ko pa alam kung saan ako magsisecure, maglalagay ng mga chain. Dahil sabi ko nga, first time kong makahawak nito, makabit-bit nito. Papakita ko lang sa inyo yung saan pwede tayo mag-chain up. Okay, may butas dyan. Pwede dyan. Masyadong maliit. Parang hindi ako sigurado. And here, saan may pwedeng paglagyan ng hala, ito yung problema. So ilalim, meron sa ilalim. Dapat meron mapaglagyan na at least naka 45 degrees yung equipment. But I think here, pwede ako dito. Yeah, pwede ako dyan. Pwede din ako doon. Para dito kailangan talaga maghahanap ka ng chaining point din dito sa likod. Doon din sa isa. So kailangan ko magbihis ng pangmalakasan mga choy. Yeah, dito sa likod ay yun ang front. Ito yung steering. Itong sa likod, not sure. Yeah, not sure. Pero lalagyan ko ng chain dito. Itong drive niya, chain. Pwede din dito. Yeah, meron siya dito. Anyway, I'm gonna use that one. Yeah. So, Claas. First time. First time ng Claas. Ibang klase din yung combine niya. 12493, that's correct. This is my equipment. So yung side mirror niya ibabaliktad ko. Sila nagload, hindi ako nagload nito. Sabi ko hindi ako maglo-load niya. Mahulog pa yan. Okay, leksyon. I don't know saan made, not sure. So anyway guys, tatapusin ko muna itong securement. Bibihis lang ako para kahit gagapang ako dun sa ilalim, okay lang. And kakabit ko na rin muna itong aking trailer para makuha ko na yung height niya. Makapag-request ako ng aking permit or kung kailangan ako ng pilot today, then bigyan na ako ng pilot. Okay, bago ako magkakabit. So bago ka magkakabit ng mga equipment na ganito, may mga gulong or kahit walang gulong, lagyan mo muna ng at least 2 chain, no? Kasi pag salpak niyan at pag angat niyan, hindi mo alam, baka tumba. So yung 2 chain, support lang yan siya para at least mamaya mo siya parang i-finalize everything. Pag once na lift mo na siya, and then na-hook mo na lahat ng gamit mo. Ganda, no? Kulay green, light yellow, yellow green. Nice. Nakuha ko na yung aking height. That's 14.5 and yung width is 14. So 5 inches lang yung, kung baliktarin mo siya, parang kwadrado lahat. 14.5 inches lang yung pagitan ng height at saka yung lapad nung sasakyan. So bibirahin ko na to. Kaalat pa yung aking mga gamit. Bibirahin ko na to sa mga securement para at least naibigay ko na sa opisina yung dimensions na kailangan nila. Hindi siya parehas dun sa kabila.
Well, 3 araw na biyahe to. In and out sa bundok. Gapang Jay. Ito yung mahirap kasi may gulong nag-a-adjust yung chain. Okay. Yung load ay 50,000 pounds. 50,000 pounds. So, 4 na chain hatak para hindi siya umatras. 4 na chain hatak para hindi siya umabante pag once magpreno ako. So 40,000 yung reverse, 40,000 pounds ang hold niya para hindi humatak. So doble sa kanyang weight yung aking nilagay na chain, 8. So abot lahat, that's 11,500 I think. 11,500 times 8. Ganun kadaming chain para secured yung load. Walang reason para mahulog. Okay. Diba? So ang gagawin ko na lang, lalagyan ko ng mga flags, and then thank you yung permit. Then yung aking scale nito sa ano na, sa walang nakalimutan ko, Cumberland, yung aking scale. Kasi wala akong wala akong scale dito, kundi mapapasok ka dun sa ano eh. Okay. Pasok ka doon sa pinuntahan ko kanina.
matigas na yan. This one. Nagbabago kasi siya eh. Okay. Yeah. That's it, man. Tapusin ko lang itong aking mga kalat dito and then I'll be back to you guys. Ang oras dito ngayon ay alas 2 na ng hapon. Pero nasa labas na ako ng port ng Baltimore. Ngayon, hinihintay ko na lang yung dalawang pilot ko kasi dalawang pilot kailangan dito sa Maryland hanggang makalabas ako, makapasok ako ng Pennsylvania. So dito na ako sa labas naghintay. Nakausap ko na yung pilot, yung coordinator si Jen, yung aming dating coordinator din sa Virginia na biyahe. Siya yung naghahanap ng pilot sa East, no? Virginia, Indiana. Yung si Jennifer na yun, siya yung tawag dito, coordinator. Q-line tatawag sa kanya. Siya yung maghahanap ng pilot dito sa Maryland. So ngayon, hinihintay ko na lang sila, dalawa. And dito ako sa parking sa labas. Buti nakakuha ng spot. Ang iniisip ko kanina, kung hindi sila makakuha ng pilot today, then dito ako magpapahinga, for sure. Merong washroom doon, pero dugyot. Yeah, dugyot yung washroom doon. Pero napapansin ko, tagilid yung I don't know why. Siguro sa lupa, medyo tagilid. Pero tagilid ang ang load. Siguro sa lupa na medyo naka-slant ng konti. Pantay. Ha? Parang hindi pantay. Yeah. Masyadong nakapasok dito yung steering niya. Yeah, masyadong pasok ang steering dito. Pero dapat dito ang mabigat eh. Then dito lumabas ng konti. Sana hindi mahulog. Hindi, okay lang yan. Everything is good. Yeah. 3/4 rin nakakain sa rigger. Shoot yan. But I don't know here. That's the same thing. Kalahati. Dito, naghati dito. So, hindi siya pantay sa kabila. Anyway, pag nakaparking ako, siguro ayusin ko yan. Titingnan ko lang kung paano ang rotation ng kanyang steering, no? Para pumantay siya. Yeah, mag-alas 3 na. Sabi sa akin, 2:30 darating yung pilot. Then, let's go! Burdagun! Let me look at this one more time. Hold up. Yeah, right on, okay, take your time, let me know. Hey, Craig, are you here? Hindi nila alam yung route. Easy lang yung route. Yeah, andun siya. Here, the white one. You in the white one? Yes, sir. Yes, you in the white one, right? Yeah, I see you. Great.
that? Trucking school? You good to go? Arriving at coordinates on the left. Clear the curve. You want to take your zipper or you want to go left? I'm gonna take 2 lanes. In 3.5 kilometers, turn right on Main Street. Sobrang lapit naman. Red light. Yeah, and then we're gonna take that 95 north. Copy. Ako na yung pilot nila. Pilot nitong si Take Brian the ramp on na the right to I-95 north toward New York. akong pilot ni Brian na sinaktan ng isang Pilipina. Malapit lang to from Baltimore hanggang Pennsylvania state line border. Malapit lang siya. Just 57 minutes. In 300 meters, arrive at coordinates on the right. Traffic na. Parang hindi marunong tong pilot na to. Alright. In 3 kilometers, 4 coming. Alright, he's over. You're clear out. Let's go, Brian. You got one more small. What lane you trying to get? Yeah, take the north 95 New York. in 2.5 kilometers, keep right to I-95 north. Bagal niya sa unahan, men.
Say that again. Are you still moving in the pin now? I still didn't catch that. I said, are you taking him further than the PA line? Because I got to get off right here. Yes, sir. I'm taking him all the way. Well, okay, y'all be safe, man. All right, talk to you. Be safe. Thanks, Brian. Take care. Hey, you have a good one, man. Thank you. I-83. Take exit 28 on the right to Pennsylvania 297. You wanna go ahead? What's that? You wanna go ahead? Yeah. Okay. Pagsalubong, yung pilot ang mauna. Pag In interstate, 400 sa meters, likod siya. arrive at coordinates on the right. Ito yung aming first detour sa Pennsylvania. Marami to. Mostly yung aming route is back road. Turn left at the traffic light.
kalsada, sakto lang talaga sa maliliit na sasakyan. Pero pag sa akin, dalawang lane yung binubuha ko. That guy jogging down the road here.
Even the pilot, liligaw siya. Kahit yung pilot to, naliligaw siya eh. Parang wala siya sa kanyang ano. Wala siya sa kanyang... Yeah, I'm glad you caught that because I think I seen that sign said all trucks left turn or something like that as soon as I passed it. Alright, you're clear out. In 3 kilometers, keep right to I-81 North. Sakto ako dun sa aking desisyon na mag-boltang na kanina kasi dito sa aming detour ngayon, as of now, wala pa kaming nadadaanan na Flying J or Lobs. So, yeah, tama lang yung desisyon. 18. Sakto lang yung kanina. Be in the left lane. 22 West, right? Yeah, for west. In 300 meters, arrive at coordinates on the right. After that black second one. Continue on the current road. Okay, it's getting dark and itong Pennsylvania wala silang 30 minutes sunrise, 30 minutes after sunrise, after sunset, and 30 minutes before sunrise. Sunrise to sunset lang sila. And itong highway, again, itong highway yung dinadaanan namin ay wala masyadong mga pilot. Yeah, this is secondary highway, like US highway, hindi siya interstate. Merong isang parking kasi we have to call for a night na 6:30. We should be out sa highway around 8 o'clock ng gabi, sunset. But yung pilot is, DA is around 1 hour and 45 minutes from here. Yeah, hindi masyadong ano tong lugar na to. Pennsylvania, I don't know, Pennsylvania is, wala akong masyadong nakikita mga, hindi napapansin ko lang. Siguro dahil basta wala masyadong mga maraming labs. Iba yung mga ano nila para siyang Montana style. Iba yung mga pangalan ng kanilang station, which is we are not accredited doon sa kanilang mga truck stop para makakuha ng fuel. 30 minutes past 30 minutes past sunset. Oh, chef.
second longest interstate Alright, you're clear. dito sa Amerika. In 400 meters, arrive at coordinates on the left. The second longest interstate dito sa Amerika. Welcome sa inyo, I-80 westbound. Keep left to I-80. There we go. Nakakuha na rin kami ng truck stop along the way. Marami na dito. Woo! 12 minutes bago mag-sunset. 7:46. Tama-tama lang. Sakto lang talaga. Parang suwabe. Nandito kami sa Lamar, Pennsylvania. So tatlo tong truck stop dito, isang TA, mayroong pang Flying J doon. So this one ay pilot, no? Pinsan ng Flying J. So nakatigil ako dito sa likod ng mga truck. Ang akala ko kanina pagpasok ko dito, meron siyang way na makapasok ako dun sa pilot para makapagtimbang sana ako, dahil kailangan ko siyang itimbang. Kasi yung aming permit ng Ohio hindi pa na-release dahil kailangan pa ng timbang. So ngayon, paano ako makapagtimbang ngayon dahil nakapasok na ako dito? But napapansin ko lang, talagang tagilid yung load. Yeah, tagilid yung load. Tagilid siya ng konti. Hindi lang tagilid ng konti, tagilid talaga siya. Well, hindi ko naayusin yan. Bala ko sanang ayusin pero parang natatakot ako baka mahulog eh. So wala nang makaano dito, wala nang makapark. I don't know, maybe dyan sa likod makapark pa sila. Pero ako, dito na ako. Okay na ako dito sa likod ng mga trailer. Safe na ako dito. Hindi naman siguro yan sila aatras para madali nilang aking truck. Andito, hindi rin ako makaka-squeeze in dahil mayroong isang truck dyan naka-parking. I don't know, naka-brake yata kasi naka-hazard siya eh. Yung isang guy kanina, sabi niya dito daw, pero hindi naman niya inayos tong. Ang hirap i-squeeze in dito, guys. Kasi napapansin niyo yung RGN, pag once lumiko, naiiwan lagi yung puwet. May bakante pa sana. Ayun, umalis na yung isa. Wala na akong parking kasi doon, no?
Nothing. Pwede naman siguro. Kung papasok ako doon. Wala na. Puno na. I don't know itong isa dito. Reserve. Reserve yung isa. Okay. Yeah, reserve yung isa. Babayad na lang kaya ako. Ikot ako doon para makapagtimbang. Na, okay na yan. So titimbang na lang ako bukas. So paano guys, daghang kayong salamat. Maura ni siya karong adlaw. Kaya ako gusto na po kong mapahulay bugnaw gamay. Kita na po ta ugma sa next na video, next na vlog. Papasok ng Ohio. Have a good night, keep safe. We'll keep on trucking.